Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Sa bawat isa, isang mapagpalang umaga po. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Tayo po ay pinagkalooban ng Diyos na sa araw na ito ay gamitin ng Diyos upang ibahagi ang kanyang salita, kanyang mensahe sa bawat isa. Tayo po ay simula sa ating gawain. Tayo po ay sama-samang manalangin. Sige po. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Salamat po sa magandang pangangatawan. Salamat po sa pagbigay niyo po sa amin ng buhay sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, kalusugan, pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa inyo, kabutihan, patuloy pinaparanas niyo po sa amin ang iyong pagkilos, ang iyong biyaya at habag sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri namin kayo, sinasamba namin kayo, dinadakilan namin kayo sa araw na ito, Panginoon. Dalangin din po namin, tinataas namin sa inyo ang aming gawain sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos. Ay patuloy nyo kaming gabayan sa tulong ng patnubay ng Banal na Espiritu. Pagkaloob nyo po sa amin ang espiritual na pangkaunawa. Buksan nyo po, Panginoon, ang aming mga kaisipan tungkol sa inyong mga salita, sa inyong mga mensahe, Panginoon, na aming pagbubulayan, aming pag-aaralan sa umagang ito. Panginoon, pagtatagumpay niyo po kami at magamit namin ito, Panginoon, sa aming paglago spiritual, paglago sa paglilingkod namin, Panginoon. At ang iyong mensahe, aming pag-aaralan na nagmumula sa inyo, Panginoon, kayo po ang kumilos, kayo po ang mangusap sa bawat isa. Panginoon, gamitin niyo po ang pagkakataon nito, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, gamitin sa inyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong pagkilos sa umagang ito, Panginoon. Kayo ang maluwalhati, Panginoon. Kayo po ang may taas. Sa gawain ito, Panginoon, wala kaming sasambitin kundi kayo, Panginoon. Ang pagkilos nyo, ang kabutihan nyo, ang pag-ibig nyo sa bawat isa sa aming buhay, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. Wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Patuloy nyo kaming humihingi ng inyong pagkilos at pagtatagumpay, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya sa umagang ito. Pinupuri namin kayo, dinadakilan namin kayo. Ito po aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa po mapagpalang umaga po, mga kapatid. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol dito sa aklat, magmumula po sa aklat ng Mikas 6 verse 8. Sa Mikas, Kabanata 6, Kapitulo 8. Sabi po dito, sundan niyo po ako. Basahin ko po dito sa salin ng magandang balita Biblia. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbaba sumunod ka sa iyong Diyos. Amen. Ang talata po natin ay sa Mikas 6 verse 8. Sasalin po ng salita ng Diyos. Sabi po dito, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti at ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid. Pairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbaba sumunod sa Diyos. Amen. Ano po ba yung nais ng Diyos sa atin sa umagang ito? At sinabi, binanggit po sa aklat ng Mikas, dito po kasi ay sa mga naunang mga talata, ito po ay gusto nilang maghandog sa Diyos ang mga Israelita. Sabi po dito ay
gusto nila maghandog sa Diyos, pero baka hindi daw maging kalugod-lugod sa Diyos yung paghahandog nila. Kahit ibigay nila ang kanilang mga anak, kahit maghandog sila ng mga susunuging mga tupa o yung mga handog na sinusunog sa harapan, baka daw hindi maging kalugod-lugod yung gagawin nilang paghahandog sa Diyos. Pero sabi ng sumusunod sa 8, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. At ito ang nais ng Diyos sa atin. Una, gawin nating matuwid. Gawin ang matuwid o gawin ang makatarungan. Tayong mga mananampalataya sa Panginoon, dapat nakikitaan tayo ng pagiging matuwid. Nakikitaan tayo ng pagiging makatarungan sa lahat ng bagay. Hindi nagmumula sa atin yung kasinungalingan, pandaraya, hindi sa atin nagmumula yan. At hindi tayo magiging tunay na mga mananampalataya kung ginagawa natin yung mga makabundong bagay, yung mga masasama at anumang bagay na kasangkapan sa kasalanan. Hindi po tayo magiging tunay na mananampalataya kung tayo ay nakikitaan ng ganitong mga masasamang kasalanan. At ang tunay na mga anak ng Diyos, pero kapag ang mga tunay na mga anak ng Diyos ay namumuhay sa matuwid at makatarungan. Namumuhay po tayo sa matuwid at makatarungan na paraan kung ano ang ginagawa natin. Meron turo ang Panginoong Hesus kung paano tayo mamuhay. Di ba? Sabi sa Matthew 5 verse 9, pinagpala ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing mga anak ng Diyos. Yung pagiging matuwid, isang halimbawa, yung gumagawa tayo ng paraan para sa kapayapaan. Yung nagiging halimbawa tayo ng kapayapaan. Hindi tayo pinagmumulan ng mga away o kaguluhan. Tayo ay pinagmumulan ng kapayapaan. At tayo ay nakikitaan ng pamumuhay ng matuwid. Yung po ang gusto ng nais ng Diyos sa atin. Di ba? Pamuhay tayo sa matuwid. Mamuhay tayo sa makatarungan. Yun pong sabi ng Diyos. Tinuro ng Panginoong Hesus na kung kayo ay gagamitin sa kapayapaan, kung tayo ay magiging halimbawa ng kapayapaan para sa iba, hindi tayo nakikisangkot sa mga nanggugulo, hindi tayo nakikiisa sa mga pag-aaway-away. Tinuturing tayong mga anak ng Diyos kung tayo ay pinagmumulan ng kapayapaan. At sabi dito ng Panginoong Hesus, pinagpala yung gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Di ba? Mga kapatid, tayo po ay ginagamit ng Diyos para sa kapayapaan. At yung kapayapaan na binibigay natin, o tayo ay ginagamit sa kapayapaan, ay tinuturing, ito po yung gustong ng Diyos sa atin makita. Sabi, ito po yung nais ng Diyos, sabi sa Mikas, gawin natin ang pagiging matuwid. Amen po ba? Salamat sa Panginoon na tayo ay patuloy tayong sikapin natin na tayo ay maging matuwid sa lahat ng bagay. Pangalawa, ano po yung unang makikita natin? Gawin ang matuwid, gawin ang makatarungan. Pero meron pang sinasabi si Apostol Pablo sa 2 Korinto 8 verse 9. Tinuro din ng Apostol Pablo sa Macedonia na 2 Korinto 8 verse 7. Papaano naman yung pagbibigay? Tinuturo ni Apostol Pablo papaano magbibigay tayo sa paraan para tayo ay maging matuwid. Sabi dito, tinuro niya sa mga kapatiran kung paano magiging matuwid sa paraan ng pagbibigay. Masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag ng kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin.
sikapin ninyo maging masagana rin sa pagkakawang gawa. Amen? Ang sabi ni Apostol Pablo, sikapin natin bilang mga kakapatid, sikapin natin maging masagana rin tayo sa pagkakawang gawa. Di ba po, paraan din po yun ng pagiging matuwid na pamumuhay. Pagiging pagkakawang gawa, tumulong tayo sa mga gawain na hindi tayo napipilitan, hindi tayo naghihintay ng kapalit sa pagkakawang gawa. Kusang loob ang paggawa natin. Hindi tayo naghihintay ng kapalit. Kaya tinuturo ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Macedonia na ito yung gawin ninyo. Sikapin ninyo maging masagana rin sa pagkakawang gawa. Meron na silang pananampalataya, meron silang pagpapahayag, meron silang kaalaman, kasipagan, pag-ibig. Ngunit sinabi rin, gusto ni Apostol Pablo makitaan ng pagkakawang gawa. At dito sa sumusunod din sa ikalawang Korinto 8:13 hanggang 14, sabi ni Apostol Pablo, hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Sa 14, ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon. Nararapat lang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ay nangangailangan at sila ay sumasagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. Di ba? Yung paraan, yung tinuturo ni Apostol Pablo sa mga kapatiran, sa mga mananampalataya, ay magtulungan. Isa rin yun ay ang nakikitaan ng pagiging matuwid ng isang pamumuhay ng isang Kristiyano. Ito po ay magandang halimbawa. Magtulungan, kung masagana kayo, magtulungan nyo yung mga nangangailangan. At kapag kayo naman ay nangangailangan, yung sumasagana naman ang magbibigay din. Vice versa. Magtutulungan. Yun po yung pagiging matuwid natin. Mamuhay tayo sa pagiging matuwid. Pagbibigay, pagkakawang gawa, pagtutulungan, at yung gagamitin tayo sa kapayapaan. Di ba? Yun po yung paraan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Nandito na po, sinasabi sa atin ng Panginoon na tayo ay mamuhay at nais ng Diyos na mamuhay tayo na makatarungan at matuwid. Hindi yung tutulong ka sa iba at naghihintay ka ng kapalit. Hindi po yun tama. O kaya naman magtutulong ka sa iba, tutulong ka sa mga nangangailangan, pero ipagmamalaki mo naman ang iyong sarili. Hindi po yun tama. Wala tayong itataas kapag tayo ay tumutulong, kundi ang Panginoon. Kaya tayo ginagamit sa pagtulong sa iba dahil alam natin ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kakayahan. Amen? Kaya yung pagiging matuwid sa pamumuhay, tinuturo sa atin ng Diyos. Ito yung nais makita sa atin ng Diyos. Sa pangalawa, makikita sa atin ng Diyos at nais ng Diyos sa atin. Pairalin natin ang pagkamawain sa iba o patuloy mong mahalin ng iyong kapwa. Mahalaga sa atin bilang Kristiyano ang pag-ibig o mahalin ang kapwa dahil ito ang utos ng Diyos sa atin. Amen mga kapatid? Utos po ng Diyos sa atin na mahalin ang kapwa. Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, hindi mahalin natin ang kapwa natin dahil yun ang gusto ng Diyos sa atin makita. Nawawala ang gulo, nawawala ang galit kung may pag-ibig tayo sa kapwa. Amen po mga kapatid. Mapalad ang taong pinanggagalingan ng pag-ibig at pagkamauwain sa iba. Nagdudulot ito sa atin ng kapayapaan sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Amen. Kapag tayo may pag-ibig, nagmumula sa ating puso, sa lahat ng ating ginagawa, mayroon tayong pag-ibig, mayroon tayong nagdudulot ito ng kapayapaan
sa ating buhay. Kasi hindi natin iniisip na meron tayong babalik sa atin yung mga masasamang gawa. Amen? Kapag tayo ay pinagmumulan ng pag-ibig, pinagmumulan ng mabubuti, babalik sa atin yung mga mabubuting bagay din. Kaya nga po sabi dito sa Matthew 7:12, gawin ninyo sa iyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Gawin natin sa kapwa yung nais nilang gawin sa atin. Kaya po, ang pag-ibig ay wala tayong alalahanin na masama na mangyayari kasi tayo ay pinagmumulan ng mga mabubuting bagay. May pag-ibig tayo sa kapwa. Kapag tinulungan natin ang kapwa, di ba, ang Diyos ay napaparangalan. Ang Diyos ay nanuluwalhati dahil ginagamit tayo sa mabubuting bagay. Ayan po. Ito po yung pangalawa. Pairalin natin ang pagkamawain sa iba o pagmamahal sa iyong kapwa. Yun po yung nais ng Diyos sa atin. Nais ng Diyos na gawin yung mabuti. Sabi nga po dito sa 1 Korinto 13:13. Alam niyo po anong sinasabi ng dito? 1 Korinto 13:13. Ngunit ang tatlo ay nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Subalit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Kaya po yung pag-ibig ay makapangyarihan. Ito po yung gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga po yung Panginoong Hesus ay maging halimbawa o nang siya ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng binigay niya ang kanyang buhay. Inalay niya ang kanyang buhay para sa sangkatauhan, sa mundo, sa mga taong makasalanan. Binigay niya para tayo ay maligtas. Sabi dito, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Amen po. Kaya pairalin natin yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Kung tayo ay magagamit ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig, gamitin natin. Huwag tayong mahiya na gumawa ng kabutihan. Pakita natin yung pag-ibig at na makapangyarihan ng pag-ibig sa atin at mabuti ang nadudulot ng pag-ibig sa atin. Ang lahat ng mga bagay na meron tayo, ituturing natin nagmula sa Panginoon at pwede natin itulong sa iba. Nagagamit tayo sa mabubuting bagay. Amen? Kaya ang pag-ibig tinuturing na makapangyarihan, ang pinakadakila sa lahat ay yung pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Alam po natin yan. Ang Diyos ay pag-ibig. Tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya tayo mga mananampalataya ay sikapin, gawin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Pangatlo, sabi dito, buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Amen? Ang ibig sabihin nito, ang pagsunod natin, hindi naghihintay ng kapalit, kundi buong kagalakan ng ating ginagawang pagsunod sa Diyos. Kaya po, tayo ay gumagawa sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, ay buong puso natin sinusunod siya. Nagmumula sa ating puso dahil tinaniman tayo ng salita ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon na makilala siya. Kaya yung pagsunod natin ay buong puso natin ginagawa. Hindi tayo naghihintay ng kapalit. Buong magpakumbaba tayo. Kapag nagpapakumbaba tayo sa Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya, yun po yung gusto at nais ng Diyos sa atin, mga kapatid. Katulad po ng isang hari
na kapag ang isang hari nag-utos, ang mga kawal, ang mga sundalo ay sumusunod sa kanila. Sumusunod sa hari. Kapag inutos ng hari, ito ang gawin mo, umalis ka, pumunta ka sa isang bayan, sinusunod nila yon. Ganun po ang isang mga sundalo. Buong puso silang sumusunod. At may katapatan sila doon sa hari. At ang pagsunod nila, yung nakikita ng pagsunod, tunay na sila yung mga kawal, sila yung mga sundalo ng hari. Kaya kung tayo naman mga mananampalataya, tayo yung mga anak ng Diyos, ay kung nakikitaan tayo ng pagsunod, mabuti po yun, mga kapatid. Mabuti po sa isang lingkod, mabuti po, makakabuti ang isang katangian ng pagsunod sa ating mga anak ng Diyos. May kasabihan nga, kapag sabi dito, kapag ayaw, maraming dahilan. Ngunit kung gusto, ay maraming paraan. Amen? Ang pagsunod natin sa Panginoon, maraming paraan. Pero kailangan natin matutunan kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Kung naunawaan ba natin talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi tayo magdadahilan kung tayo ay susunod sa Panginoon. Kapag sumunod tayo sa Panginoon, ibigay na natin ang pinaka mabuti sa paglilingkod. Kung ano ginagawa ng tunay na mga lingkod ng Diyos. Hindi na tayo maglilingkod, hindi tapos babalik sa makasanlibutan, aayaw, hihinto, maglilingkod. Hindi po tayo ganon. Hihinto, manghihina, aalis, tapos babalik na naman, maglilingkod uli. Hindi po ganun tayo mga kapatid. Kung saan tayo tinawag, kung tunay na unawaan natin ang pagkatawag sa atin ng Diyos, buong puso natin, paglilingkuran ng Diyos. Mula ang tayo na tinawag ng Diyos at hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Magpakumbaba tayo na Diyos natin ay makapangyarihan. Amen po. At meron pong sinasabi sa awit, yung mga awit 18:27, ang mapagpakumbaba ay ililigtas mo, ngunit iyong binabagsak ang mga palalo. Amen. Yung mga magpapakumbaba sa Panginoon, nandoon ang pagliligtas ng Diyos. Nandoon lagi ang pagsama ng Diyos. Hindi siya mapapahamak, hindi siya magagalaw ng kaaway dahil sinasamahan ng Diyos. At ito yung nais ng Diyos sa atin. Kapag sinabi ng Diyos, ito ang nais ng Diyos, magpakumbaba kayo, sumunod sa Diyos, nandun din siya. Nandoon ang kanyang salita, nandoon ang kanyang presensya, nandoon ang kanyang espiritu. Amen? At ililigtas talaga ng Diyos yung mga anak ng Diyos. Yung nagpapakumbaba. Hindi yung nagmamataas. At ito po yung gusto ng Diyos sa atin. Ayaw din ng Diyos ng mga palalo kapag mataas. Dahil ibabagsak talaga ng Diyos yun. Mga taong ganun. Kaya ang pagpapakumbaba, mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay sumasalamin sa tunay na mga anak ng Diyos. Amen? Ang mga nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, yun po yung mga tunay na mga anak ng Diyos. At binigay sa atin yung katangian ng pagpapakumbaba, binigay sa atin ang pamumuhay sa matuwid, at ibinigay sa atin yung pusong mapagmahal sa kapwa. Ito po yung nais ng Diyos makita sa atin, mga kapatid. Hindi kailangan ng Diyos yung paghahandog. Kailangan ng Diyos yung buong puso. Dahil sabi ng Diyos ay hindi tumitingin ang Diyos sa paghahandog, kundi tumitingin ang Diyos sa mga puso na handang sumunod sa Kanya. Amen. Kaya tayo,
maganda na po yung kalagayan natin. Ang kininan natin, yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon, na tayo ay gamitin sa kapayapaan, gamitin tayo sa matuwid na pamumuhay, maging magandang halimbawa tayo sa iba, at tayo ay matuto rin sumunod na magpagpakumbaba sa Diyos. Amen? Hindi lang puro pagpapala ang ating iniisip, kundi may pagpapala man o wala, nandoon yung pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Amen? Doon tayo pinagpapala ng Diyos. Kahit anong mangyari, may kaguluhan man, may pagsubok man, may mga karamdaman man, may hadlang, pero nandoon yung pusong pagpakumbaba natin sumunod sa Diyos. Ito po yung gusto ng Diyos sa atin, mga kapatid. At lagi tayong manalangin, lagi tayong humingi ng tulong sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Manalangin, magbasa ng kanyang salita para maunawaan natin kung ano pa yung mga nais ng Diyos. Ilan lang po itong binasa ko sa Mikas ay kung ano ang nais ng Diyos. Ilan lang po ito. Ito lang po yung mga gusto ng Diyos na matutunan natin sa aklat ng Mikas. Gawin nating matuwid, pairalin natin ang pagkamauwain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon na tayo ay nagagamit sa maraming paraan sa kalooban ng Diyos. At patuloy tayong manalangin, patuloy tayong humingi ng tulong banal na Espiritu para kausapin tayo. At sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Salamat po mga kapatid. Tayo po ay mananalangin sa ating pag-aaral. At patuloy tayong humingi ng paglago, humingi tayo ng pangunawa sa lahat ng mensahe ng salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God, purihin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan, Diyos na mabuti, Diyos na buhay. Salamat po Ama sa umagang ito. Patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy niyo po kaming pangunahan sa araw na ito, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe niyo sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ang inyong mensahe na aming pinag-aralan ay patuloy, Panginoon, magamit ito sa paglago at sa mga gawain, Panginoon, ng pinagkalob niyo po sa amin, Panginoon, kung saan niyo kami tinawag sa ministry, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan na maitaas lagi ang iyong pangalan. Kayo po ang maluwalhati, kayo po ang may taas, kayo maparangalan sa aming mga buhay paglilingkod. Lord, magagawa po namin ito dahil kayo ang Diyos tumawag sa amin. Nariyan po ang inyong pagtatagumpay, nariyan po ang inyong presensya sa aming buhay. Nandiyan po ang inyong biyaya at habag na hindi nyo kaming iiwan, pababayaan, Panginoon. Humihiling kami, Panginoon, sa inyo, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, patuloy nyo kaming gabayan at ingatan, Panginoon. Sa lahat, mga kapatid namin, Panginoon, nandito sa live na to, Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, ang inyong pangalan, Panginoon. Tinataas po namin, Panginoon, din po ang aming mga pangailangan sa araw na ito, financial man, spiritual, kalakasan man, physical, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo, Panginoon. Patuloy kaming humihingi ng inyong tulong, Panginoon. At nariyan kayo, Panginoon, hanggang duminig sa panalangin ng taong matuwid. Agad kayong handang tumulong kung may problema. Kami, Panginoon, handa kayong sumaklolo sa amin, Panginoon. Handa kayo, Panginoon. Ang inyong sinabi niyo po, Panginoon, sa mga awit 91 verse 14, Panginoon, ay kayo ay dinirinig nyo ang mga panalangin, Panginoon. At iniligtas nyo yung mga taong nasa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy nyo po kaming gabayan sa araw na ito, Panginoon. Ano man ang sitwasyon, Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, patuloy nyo kaming humihingi ng tagumpay, humihingi, Panginoon, ng pagkilos niyo, Panginoon. At sa lahat na makapapanood ng
pag-aaral nito, Panginoon. Patuloy pagpalain niyo po sila. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa mga papasok, sa mga magtatrabaho, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Sa buong pamilya, Panginoon. Kiniklaim po namin, Panginoon, ang pagtatagumpay niyo, Panginoon. Kiniklaim po namin, Panginoon, ang kagalingan nagmumula sa inyo, sa mga kapatid namin, Panginoon, na mayroong karamdaman, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Tinataas po namin sa inyo, mga kapatid namin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa tulong patnubay ng Banal Espiritu, Panginoon. Hinihiling namin ang pagtatagumpay niyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Pinupuri namin kayo, dinadakilan namin kayo, pinapasalamatan namin kayo. Ito po aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po magsabi ng Amen. Magandang umaga po. Maraming salamat po, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. God bless po.